Alam mo, saan ako pumapwesto, alam na niya. Oo nga, alam, kailangan umuwi ka, dapat. Hindi naman na. Kawawa kaya si kuya ka business, sila ate, umiiyak. Nanghanap pala siya eh. Gusto mo may balik doon, Kuya Bong? Ayoko. Dapat di ka na lumayas. Bong, ito lumarinig na naman. Ayaw niya na nga daw, pero bakit lumalayas siya? Nangako siya na hindi na siya alis eh. Boring din eh. Ha? Boring na eh. May basketball doon, mag-basketball ka. Bong. Uwi rin ako, Nay. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa aking channel, ang Mufflers Channel. For today's video, pag-usapan po natin ang naging desisyon ni na Mr. and Mrs. Kabisnes tungkol po sa biglaang pag-alis or pagbabalik sa dating gawin ni Bong. Actually po, nung nabalitaan ko na umalis na naman si Bong, hindi na po ako nagulat. Kasi po, di ba, kung natatandaan nyo or napanood po ninyo yung akin pong naging reaction video nung ilalabas pa lang po si Bong sa center o sa rehab. At nagtatanong po si Mr. Kabisnes sa mga opinion nating mga supporters niya, ay nagsabi po ako na kung sa paglabas po ni Bong ay ganun pa rin ang kanyang magiging aktibidades, ang pagmimisyon, hindi po malayo na siya ay bumalik na naman sa paggala sa barkada at sa kanyang bisyo. Kasi nung una pa man po, talagang naoobserbahan ko na po na si Bong ay hindi po masaya sa kanyang ginagawa, no? Yung pagmimisyon na tinatawag. Although mahal niya ang ka-business, lalo na sa Selga business, pero hindi niya po talaga gusto yun. Halata po. At saka, kung natatandaan niyo po, nung umalis din siya, kinaka-business noon na nag-decide siya na ayaw niya na talagang umuwi sa bahay. Matagal po siyang nawala noon. Meron pong isang concerned subscriber si ka-business na binidyohan din po si Bong at tinanong siya kung bakit ayaw umuwi kinaka-business. Di ba po ang sagot niya ay wala raw laya. Wala yung laya doon. Yung sinasabi niya pong laya is siguro yung hindi siya nakakainom any moment, di po ba? Nakakasama ang mga kaibigan niya o mga barkada niya. At saka, ganun po yung feeling natin eh, parang boring, parang walang laya. Kapag ang isang gawain ay hindi natin gusto o hindi tayo interesado doon. Kaya, doon nga po sa reaction video ko na yun, sinabi ko na siguro po, paglabas ni Bong, kung talagang decidido kayong ilabas si Bong, sana kung maibibigay yung request niyang pag-aalaga, ibigay na lang po, di ba? So, ngayon nga po, nagkaroon ng, siguro kahit hindi po naibigay ni Sir Ka-Business, nasabay naman po dito, no? Kasi ilang linggo pa lang naman nakakalayas, 2 weeks ba? Nagsabay nga dito sa nangyaring pagkaka-ospital ni Buknoy. So, speaking po dyan sa pagkaka-ospital ni Buknoy, sobrang, siguro isa rin po sa nakatrigger, no? Kung bakit nakapagsalita ng ganyan si Mrs. Ka-Business na para pong sabihin na natin, read between the lines, hindi man po direkta, nasa tono na ng panghinawa si Mrs. Ka-Business. Kasi tignan nyo nga naman po, heto sila, ibinibigay lahat, pangunawa, pagmamahal, lahat. Ultimo pag-aasikaso nga naman ng gamot. Pagkatapos, no, umalis si Bong, tumakas si Bong nung araw na sila ay pagod na pagod, nagwo-worry dahil po sa sitwasyon ni Buknoy. Di po ba? Parang nasaan ang pagmamahal mo? Nasaan ang respeto mo? Wala ka nang malasakit sa kahihinatnan ng kapatid mong kagawang. Hindi mo pa rin. Pati ang sabihin natin sa loobin ni naka-business, parang binaliwala mo. Tama yung sinabi ni Mrs. Ka-Business. Sarili lamang ni Bong ang kanyang iniisip. Di po ba? Doon pa na makikita na natin, di ba, nung sumahod ang kagwangs. Ang lahat ng kagwangs ay nagbigay ng pagmamahal. Siya lang po ang bukod tanging hindi. Sabi niya, saka na lang daw pag lumaki. Okay, maliit lang po yung kita niya, pero
kung yan po ay may, ang sabihin natin, may puso sa pagtulong, siguro kahit 100 yan magbibigay, di ba? Kaya yun, iniisip ko na siguro nga po, dahil sa maliit lang ang pinagkukunan ni Bong, no, pagdating sa kaisipan, kasi alam naman po natin na hindi normal ang kanyang pag-iisip, tulad nga po ng sinabi ni Mr. Ka-Business na mayroon po kasi, dahil po doon sa mga karanasan ni Bong, dahil doon sa mga nakaraan, no? Kaya ganun at ganun na lamang ang pangunawa ni Ka-Business. Pero syempre po, kahit gaano kalawak ang pangunawa, kahit gaano kalalim ang pasensya, pagka ang isang tao ay nasagad na, napuno na, syempre kahit papaano, bibitaw yan, no? Siguro sa ngayon, sinusunod muna nila Mr. and Mrs. Ka-Business yung payo ng marami na ayaan na muna si Bong. Kasi ang dami na ang dami ng paulit-ulit na lang, ganyan, di ba? Kung ganun at ganun lang din ang gagawin, bibigyan mo ng pagmamahal, di ba? Tapos ganun din ang gagawin sa inyo, bakit pa, di ba? So, total sabi naman pala ni Mr. Ka-Business na hindi naman daw ibig sabihin ay hindi natanggap si Bong doon. Bukas pa rin daw po ang pintuan o tahanan nila Ka-Business kay Bong. Kaya lang sana po, if ever, no, na, kasi sa video, no, na ipinakita ni Mr. Ka-Business, sabi ni Bong, babalik din naman siya. Kung sakaling babalik, wag na lang po muna natin siyang ipilit na sumama sa misyon. And try lang po muna natin yung hiling niya na magkaroon ng alagain. Baka po sakali para malihis, di ba? Malihis yung isip niya dun sa palaging dun tingnan niyo po yung pagbabasura, yung pangangalakal. Binabalik-balikan niya yun. Doon siya nag-i-enjoy yung sa ganun. Hindi po siya nag-i-enjoy siguro dun sa sama-sama, di ba, pagtulong-tulong. Yun po siya, yun si Bong di ba? And, bagamat nakakalungkot, di ba, parang nabaliwala kasi yung mga sakripisyo nitong mga Ka-Business at ng mga kagwangs. Kaya lang, tulad nga po ng nasabi natin, iba, kung ikaw ay siguro karaniwang manonood lamang, talagang maiinis ka kay Bong. Maiinis ka, kaya kailangan talaga dyan ng sobrang lawak ng pangunawa. Kung ang tatanungin niyo po ako, kung agree ako dun sa naging desisyon ni Mr. and Mrs. Ka-Business, matagal na po akong ganun ang gusto ko. Agree po ako sa ganyan. Hayaan na lang po natin muna si Bong. Total, nakita naman ng lahat, no, ng mga tagapanood kung gaano niyo siya inaruga, kung gaano niyo siya minahal. So, sabi nga po ni Mrs. Ka-Business, kung ano't ano man ang mangyayari kay Bong, siya na lang po ang magdadala. Ingat po tayo lahat at marami pong salamat. God